be there when you're down, when you're losing your ground, till the afterglow, the afterglow. One more bottle fading away. You look so great when you gotta shine. One more part of you is gone now, as you keep smiling at the crowd. Pressure is your best enemy. Spotlights show what I wanna see. Sometimes it feels like you're under attack. You just can't break free. I'll be there when you're down, when you're losing your ground, till the afterglow, the afterglow. I'll be there when you fall, when you're losing it all in the afterglow. What's up? Gulaman? Alright, so mag-update lang tayo dahil papalabas na yung Master Skill 2 ng mga ibang job class. Yan. So, by the end of May, lalabas na yung Master Skill 2. Sana ba yun? Yan. So, ito yung update nila. Yan. So, ayan, may mga nagre-reklamo na dahil sa sobrang dami ng RD at Warlock at sobrang lakas na manu-nerf, no? Pero hindi yan ina-nerf na. Sinabi na rin nila yan. Yan. Don't worry, adventurers, when it comes to job balance, we will not nerf any jobs, no? Ang sagot lang dyan kasi hindi naman sobrang OP nung RG sa 6v6, no? Kasi i-base nila yung mga yung pagbabalance sa 6v6 hindi sa guild versus guild. So sa yung RG kasi malakas siya sa guild versus guild, pero sa 6v6 hindi mahirapan siyang gumalaw, no? Kulang yung mobility niya unless marami kang cards na mobility, no? Whale level yung RG na malakas sa 6v6. Yan. Tapos isa pang update, 'di ba? Naglabas ng video si Dark Berries. Ang master skill daw ng Shadow Chaser ay 2-star lang, 'di ba? Ang opinion ko lang, no, kaya yan 2-star kasi sa China, 'di ba, kulang sa pag-explore yung mga players doon. Kung naalala nyo, yung instant slash bug sa sea pa na-discover, hindi sa China, no? So ganun din, marami tayong mga madidiscover sa sea kumpara sa China. Tulad na lang ng dating rating ni Dark Berries sa Warlock, 'di ba? 3-star daw ang PvE. Ngayon, walang class na makahabol sa PvE ng Warlock. Sobrang taas ng DPS. Ang lakas sa PvE, ang lakas pa sa PvP, no? So maling-mali itong rating ni Dark or Blueberries. Yan. So balik tayo sa ating character, no? Isa pang madidismaya ka sa Shadow Chaser yung damage niya talaga. Halimbawa, nagkaka-switch mo lang sa Shadow Chaser tapos nag-backstab ka. Madidismaya ka. 700 lang yung damage ko. Ba't ganun? Kasi hindi mo alam kung paano siya papataasin yung damage niya. Diba? Pero kung halimbawang alam mo, ganun din yung mangyayari sa Master Skill 2. Yung Shadow Chaser kasi marami siyang mga pang-amplify na damage. Although yung Master Skill ko kasi ay force neutral, kaya medyo mahirap siyang pataasin, no? Pero yung multiplier niya, yung damage multiplier ay 5,000%. So mataas yun kumpara sa mga ibang skill. Yun yata yung may pinakamataas. Tapos syempre kung tulad nung kanina 700, diba? Pero kung alam mo kung paano siya papataasin, mag-hide ka, tapos mag-backstab ka, 2-1 na, di ba? Eh kung mas may alam ka pa kung paano siya pataasin, gamit ka ng raid. Halimbawa, yan. Hide, tapos raid,
Tapos backstab. Tapos hide ulit. Hide. Trade. Wala na pala akong buffs. Buffs muna tayo. Hide. Yan, 3-1 na, di ba? Pag nag-raid ka, may additional multiplier kasi yung raid sa damage. Tsaka syempre yung mga copy or plagiarism, di ba? May mga tricks dyan para mas mapalakas yung Shadow Chaser. Yan. Syempre, yun yung gagawin natin paglabas ng master skill ng Shadow Chaser. At update sa aking stats, di ba? Stats ng aking ang tawag dito, Shadow Chaser ay nasa 12k yan eh. Yung attack. Ano, attack 12k, di ba? Maabot pa yun na mas mataas kapag nag-proc yung ang tawag dito, nag-proc yung Nebelian Star. Yan. Tapos syempre yung skill ng Shadow Chaser ay attack at magic attack. So saan ka dapat mag-focus, no? Attack pa rin, no? Pwede mong i-disregard yung magic attack, no? Kasi mataas yung multiplier sa attack ng Shadow Chaser. Halos lahat ng stats niya sa easier, malalaki yung attack. At saka walang magic attack doon. At saka attack plus magic attack naman yung stat nun. Siyempre, ang mga equipment, no? Pwede mo na lang habulin yung magic attack sa mga equipment na may attack magic attack tulad ng boots, di ba? Na may attack and magic attack. Tapos sa armor, hindi ko pa alam kung papalitan ko yung staunch or hindi, no? Pero parang okay lang naman siya kahit ituloy ko ng staunch kasi attack and magic attack naman to. Pero syempre yung magandang multiplier ay nasa thief clothes, no? Kaya lang baka wala naman kasi multiplier ang thief clothes sa master skill. So baka mag-staunch na lang din ako. Yan. Tapos syempre isa tail na gamit ko ngayon, yung may neutral damage, no? Preparation yan para sa master skills. Yan. Tapos yan pa rin yung mga equipment, di ba? Puro rift pa din, di ba? Pero Holy Dagger yung ginagamit ko ngayon. Kung ayaw mo ng Holy Dagger, maganda Sandstorm kasi meron yung hit rate at large damage, no? Para mas malakas yung PvE damage mo at saka para mas madali mong ma-reach yung 50 large requirement ng ang tawag dito, Minoru's Deposit. Yan. So ngayon meron akong 20M, no? Nag-iipon ako ng Zenith for master skill ngayon para paglabas, di ba? Matry kaagad natin. And so yun lang muna sa ngayon, no? For our video. At kung meron kang questions at katanong, kung meron kang questions at paragdagang opinion para sa job na Shadow Chaser, ay pwede mo i-comment sa ating comment section at kita-kits next video. Bye-bye!